day everyone, I am Payal B. Kumar, and before we continue with our discussion, let's have a quick game first. This game is called Word Puzzle. So all you have to do is arrange the letters to form the correct word. Are you ready? If that's so, let us start. So the first word is very good, inquiry. How about the second one? Very good, valuing. Third one? Nice one. It is moral. So our topic for today is all about inquiry, valuing, and moral dilemma model. So this is the continuation of the discussion earlier. So let us start. Inquiry model. So the inquiry model is a structured approach used to investigate, resolve problems, especially in scientific fields like natural sciences, social sciences, and social studies. So this model involves systematically working through different steps to explore the issues, gather data, and form conclusion. It is designed to help people understand a problem deeply, develop possible solutions, and test those solutions. So there are different steps to do the inquiry model. So the first one is pagtukoy sa suliranin or identifying the problem. Ang unang hakbang ay alamin kung ano nga ba ang problema na dapat solusyonan. Ito po ay malinaw na inilalarawan ng issue o ang mga tanong na kailangang masagot. Pangalawa naman ay ang pagbuo ng mga hypothesis or forming hypothesis. Dito naman ay mag-iisip na ng mga posibleng paliwanag o sagot sa mga tanong na nabuo. Ang mga hypothesis ay tinatawag na educated guesses o mga haka-haka na batay sa impormasyon available sa atin. And then the next one is pangongolekta ng impormasyon or collecting informations. Sa step na ito po, kailangan ang pangongolekta ng data and evidences na makakatulong sa pag-analyze ng hypothesis. So we can use experiments, observations, and marami pa pong iba. And then the next one is ang pagtaya sa mga hypothesis or evaluating the hypothesis. Gamit ang mga na-collect po na informations, ini-investigate or inaalam kung alin nga ba sa mga hypothesis na ito ang tama o malapit sa katotohanan. Sa step na ito po, ini-eliminate ang mga maling hypothesis at pinipili lamang ang mga konektado. And the last one po is pagbuo ng conclusion or drawing conclusion. Ang huling step ay ang pagbuo ng conclusion base sa mga resultang nakalap. Sa part na ito po, sumasagot tayo sa mga tanong at nagbibigay ng mga rekomendasyon o susunod na mga step pa. So why do we have to use this inquiry model? So this model is helpful because it guides you step by step through the process of discovering answers, whether you are in a science experiment or solving a societal issue. The inquiry model helps you stay focused on gathering reliable informations, testing ideas, and drawing informed conclusions. Now, let us proceed to the valuing model. The valuing model is a process used to make sound judgment, particularly when you're faced with making decisions in complex situations, such as in social studies, ethics, or other fields where values and ideals are playing a big role. So this model is very helpful when we need to weigh different options and consider the consequences of each before making a choice. So there are different steps to do the valuing model as well. So the first one is pagtukoy sa suliranin or issue or identifying the problems or issues. So the first step is to clearly identify the issue or the problem that you need to make decision about. So this is the starting point where you define what are the challenges. And then the next one is paglilinaw sa issue or clarifying the issue. Once you have identified the problem, it is important to understand it more deeply. So these steps po involve clarifying the details of the issue, what's really going on, who is involved, and why it matters. And it helps you to see the issue from different perspectives. And then the next one is pangongolekta or pag-organisa sa ebidensya or collecting and organizing evidences. So the next step is to time to gather relevant information and evidences that will help you understand the issue better. So this could include facts, data, expert opinions, or real-life examples. Organizing this evidence is crucial so that we can clearly see all the information before making a judgment. And the next one is pagtasa sa katotohanan ng ebidensya or assessing the truthfulness of the evidence. After collecting the evidence, it is important to assess its credibility and truthfulness. Are the sources reliable? Is the data accurate? These steps helps you determine which pieces of evidence can be trusted and which may be need
further verifications. And for the last one is pagpili ng alternatibong solusyon or choosing alternative solution. So once you have all the necessary informations, you can start thinking of possible solution to the problem. There may be several ways to address the issue, so it is important to identify all alternative solutions. And the next one, we have pagsasaalang-alang ng kahihinatnan ng bawat alternatibo. So, it is considering the consequences of each alternatives. For each alternative solution, consider the possible consequences. What are the benefits and drawback of each options? This step helps you think about the long-term effects of your choice and how they will impact the community or the society. And for the last one is pagpili ng pinakamagaling na alternatibo or choosing the best alternative. After considering all the possible solutions and their consequences, the final step is to choose the best alternative. This is the option that you have believed will provide the most benefits and align with the values and goals you consider important. So why do we have to use the valuing model? The valuing model is helpful when you need to make thoughtful, informed decisions, especially when values and ethics are involved. By following these steps, you can ensure that you are making a choice that consider all perspectives, consequences, and possible solution. It can help you develop sound judgment and make decisions that align with both facts and values. Let's proceed to the moral dilemma model by Barry K. Bayer. So, ito po ay proseso ng paggawa ng desisyon kapag meron tayong kinakaharap na mahirap at komplikadong sitwasyon. Ang isang dilema ay isang pangyayari kung saan kinakailangan nating pumili sa pagitan ng dalawa o higit pang mahihirap na pagpipilian. Lalo na kung parehong may hindi ka nais-nais na magiging epekto ito, sa pamamagitan po ng modelong ito, magkakaroon tayo ng masusing pagsusuri sa bawat options upang makabuo ng makatarungan at makatuwirang desisyon. There are different steps to do the moral dilemma model as well. Ang una po ay ang unang hakbang ipinapakilala or inaalam ang isang sitwasyon na may isang moral na suliranin o mahirap na desisyon. Karaniwan itong isang kwento o tunay na pangyayari kung kailangan mamili ng isang individual sa pagitan ng dalawa o higit pang magkasalungat na desisyon at aksyon. Sa part na ito, tinutulungan ng mga mag-aaral na maunawaan ang problema at ang mga moral na issue na kapaloob dito. Ang pangalawa ay ang paglikha ng dibisyon sa aksyon. Dito tinutukoy ang iba't ibang posibleng desisyon o kilos na maaaring gawin ng taong nasa dilema. Mahalaga ang hakbang na ito dahil inilalatag na po dito ang lahat ng mga maaaring solusyon at iniisip na maaaring epekto sa bawat isa. Ang pangatlo naman ay ang talakayan ng mga grupo. Hinahati-hati po ang klase sa maliliit na grupo upang pag-usapan at suriin ang iba't ibang solusyon sa isang dilema. Sa loob po ng grupo, kakaroon ng debate o diskusyon kung aling action ba ang pinakaangkop based sa moral principles. Sa hakbang na ito, natututo ang mga mag-aaral na makinig sa pananaw ng iba at natututong gumamit ng logical and ethical thinking sa kanilang mga pangangatuwiran. At ang panghuli ay ang pagtatapos. Sa huling hakbang, nagkakaroon ng pagbubuod ng talakayan. Maaari itong isagawa sa pamamagitan ng pagsusuri kung paano maaaring magamit ang mga natutunan sa tunay na buhay, pagtukoy kung paano maaaring maharap ang katulad na sitwasyon sa hinaharap. Sa part po na ito, kinakailangan magkaroon ng isang tamang sagot. Ang mahalaga ay natutunan ng mga mag-aaral ang proseso ng ethical na pagdedesisyon at ang epekto ng kanilang mga pagpili. Pamamagitan ng proseso ng talakayan at pagsusuri sa iba't ibang pananaw, natututo silang maging mapanuri at makatao at responsable sa kanilang mga desisyon. Yun lamang po ang aking bahagi. Salamat sa pakikinig.